Hi live streamers! Nandito tayo sa day 8 ngayon para sa ating Plan 40. So for today, pag-uusapan natin ay tungkol sa worries. No? Katulad ko na isang nanay at yung mga nanay din ninyo, palagi kami nag-aalala. Nag-aalala kami para sa pamilya namin, sa mga anak namin, dun sa mga daily needs nila, no? Like yung mga basic needs like food, mga clothing, ganyan. Siyempre ayaw naming maranasan nung mga anak namin yung hirap. As much as possible, hanggat kaya namin, gagawa kami ng paraan para maibigay lahat yung mga pangangailangan ng pamilya namin, di ba? So for today, pag-usapan natin ay from Luke chapter 12 verse 22. Then Jesus said to his disciples, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear." So napakaganda ng verse na to. Bakit? Kasi pinapaalalahanan tayo ni Lord na magtiwala tayo lagi sa Kanya. Na huwag nating alisin yung trust kay Lord. Bakit? Magsimula nung nag-submit tayo dapat kay Lord. Yung tiwala natin sa Kanya, dapat hindi na nawawala yun eh. So, sa verse na to, no, si Jesus, kinakausap niya directly yung kanyang mga disciples, no. Ina-address niya yung mga natural na concerns, yung mga daily concerns, ganyan, like food and clothing. So, parang tinuturuan niya na pagdating dun sa mga bagay na hindi na natin kontrolado, wag na nating alalahanin. Ako kasi ganun ako eh. Yung mga bagay na hindi ko na kontrolado, ino-overthink ko pa. Kaya, ang ending, nai-stress lang din ako. So, ang sabi ni Lord, no, winarningan niya yung mga kanyang disciples na wag yung don't put trust in material things. Yung mga earthly things, sinasabi nga. Tapos, ang sabi niya pa is, i-shift natin, sabi niya sa mga disciples niya, i-shift ninyo yung focus ninyo, no, sa ibang bagay. Dun sa bagay na makikinabang kayo. At i-shift ninyo yung inyong, i-focus ninyo, no, yung inyong vision dun sa mga ginagawa nyo para kay Lord. No? So, meron akong tatlong keys para sa verse na to. So, yung una is freedom from anxiety. So, sabi dito, Jesus emphasizes that worrying about life's necessities is unnecessary for those who trust in God. Worry often stems from a lack of trust, and Jesus calls his disciples to replace anxiety with faith. So yun nga, ang gusto ni Lord, tanggalin natin yung worry, yung anxiety, kundi lalo natin pagtibayin yung faith natin sa Kanya. No? Kasi wala namang imposible kay Lord. Kaya niyang gawing posible yung imposible. So why worry, 'di ba? Kapag nagwo-worry ka nga daw, ang gawin mo, pray, 'di ba? So ang ating second key is God's provision. The passage encourages believers to reflect on God's care for His creation. Just as He proves for birds and flowers, makikita natin yan dun sa Luke 12:24-28, no? He will provide for His people. Di ba merong kanta nga na Jaira, di ba? So, nandun yung nagpo-provide siya para sa mga ibon, sa mga flowers, ganyan. O, what more kung tayo na mga anak niya,
na kinaya sa wangis niya, 'di ba? Bibigay niya lahat sa atin. Just believe in Him, just trust in Him, 'di ba? So ang ating last and final key is prioritizing the eternal. So by telling his disciples not to worry about temporary needs, Jesus redirects their focus to spiritual properties. The call to not worry is an invitation to trust in God's eternal plan and seek His kingdom first. Sabi din yan sa Luke chapter 12 verse 31. So, pinapalalahanan din niya yung kanyang mga disciples. Tayo, na huwag tayong mag-alala dun sa temporary lang na mga problema. Bakit? Kasi siya nang bahala doon, no? Bagkos, i-prioritize natin yung ating spiritual. Sabi ko nga kanina, palakasin natin yung ating spiritual, no? At yung ating relationship kay God. Doon tayo mag-focus sa ating spiritual priorities. Kasi kung worry tayo ng worry, napatunayan ko yun eh, mai-stress ka lang talaga. Mai-stress yung katawan mo, yung mental health mo, hanggang sa hindi mo na magagawa yung mga bagay na ginagawa mo araw-araw. Siyempre, maaapektuhan yon, 'di ba? Maaapektuhan din yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi, kung dati kang masayahin, tas biglang naging stressful na yung buhay mo because you worry a lot, maaapektuhan din yung mga taong nagmamahal sa'yo. So, much better i-focus natin yung ating sarili, no, sa mga spiritual na bagay. Like yung ating relationship kay Lord, ibalik natin, 'di ba? Lalo na kung medyo nalilihis tayo. So, ibalik natin. So, ang pinakakilang talaga dito sa ating verse for today is let's trust God. No, yun lang yung pinaka key dito. Okay, let's pray. Father God, I come to you today with a humble heart. We admit that we often let worry take over our thoughts instead of fully trusting in your promises. Sometimes, Lord, ang hirap mag-let go dun sa mga fears, no? Pero, in place of that, Lord God, let's pray. Father God, I come to you today with a humble heart. I admit that I often let worry take over my thoughts instead of fully trusting in your promises. Sometimes it's hard to let go of my fears and place my trust in you, but I know that you care for me deeply and want me to trust in your peace. Lord, help me to cast all my worries and cares on you. Not just once, but every day, Lord God. When fear or anxiety begins to fill my mind, please remind me to bring those thoughts to you and leave them at your feet. Lord, teach me to take every worry captive and surrender it to you, Lord. God, I trust in your promise to provide for me and my loved ones no matter the challenges we face. You have been very faithful in the past, and I know you will continue to guide me and my family through every difficulty in life. Help me to remember that you are always with me, carrying me through my struggles and giving me strength when I feel weak. Lord God, I thank you for your unending love, goodness, and grace, Lord God. Your kindness gives me hope and reminds me that I am never alone and never will be. Please give me the courage to trust you more each day
and the peace to face whatever comes my way. I pray in the name of Jesus. Amen. Ayan. Maraming salamat, mga live streamers. Bye-bye.